welcome to Graceful Homeschooling. I'm Emmy Grace, isang homeschooling mompreneur na kumikita habang nasa bahay. And welcome to our free workshop on notepad making business. So, ngayon pag-uusapan natin sa ating free workshop ang mga notepads. Paano ba talaga ang notepad making business at paanong posible tayong kumita habang nasa bahay sa paggawa ng mga notepads. Bakit nga ba notepad making business yung topic natin today? It's because yung notepads ay isa sa pinakasimple at pinakamadaling gawin. Ito din ay isang low cost to begin with or to start with. Pero alam nyo ba na meron tayong high demand pagdating sa mga notepads in the market dahil ginagamit ito ng mga estudyante, ng mga nanay, ng mga teachers, mga professionals, and even ginagamit din ito bilang mga corporate giveaways and souvenirs. And ngayon ay pag-uusapan din natin ano ba yung mga tools, supplies, and materials na kailangan natin para makapaggawa tayo ng mga notepads. And probably, yung mga materials na to, mga supplies na to, at even yung mga tools, ay meron na kayo sa inyong mga bahay. But before that, let me just show you yung mga sample na mga notepads na pwede natin gawin mula sa ating mga bahay. So, umpisahan lang muna natin doon sa pinakasimpleng gawin na mga notepads. Ito, yung mga ganitong klaseng notepad. So, yung mga notepads na to, ay ito yung mga naka-expose talaga. So, yan yung mga sample products na ginawa na natin dito sa ating Graceful Homeschooling HQ. Pwede kayong gumawa ng mga notepads in different sizes, in different designs, and depende din sa kung ano yung function ng inyong mga notepads. So, let's say, for example, mga teachers, ang gagamit ng mga notepads, pwede natin siyang i-customize or i-personalize based sa kung ano ba yung kailangan ng mga teachers. Kung ito naman ay mga students, pwede din natin gawin na ano ba yung mga kailangan ng mga students when it comes sa mga notepads. So, ito yung mga samples natin. So, I have here, ganito kaliit lang. It's because madali lang itong bitbitin sa ating mga bags dahil kung kailangan natin ng scratch paper or pwedeng lagyan ng mga notes na pwedeng isuksok sa bag natin. Actually, kasya nga ito sa wallet eh. So, ayan, ganito kaliit na notepad, pwede din. And meron din tayong mga ganitong klaseng mga notepads or size ng notepad. Ito ay A5 size na notepad. So, ito yon ating Sing Your Heart. So, kung kayo mahilig kayo sa mga music, so gusto nyo ilista yung playlist nyo, so pwedeng gawin or gamitin itong notepad na to. And ito yung sinasabi ko kanina, na kapag estudyante ang inyong market, so pwede kayong gumawa ng notepad na naka-align siya sa mga kailangan ng mga estudyante. So, this one ay Study and Slay. So, nandito na yung mga schedule nila, yung start time, today's subject, and kung ano pa yung ibang kailangan ng mga estudyante. And meron din tayo mga simpleng notepads lang like pagkakailangan lang ng mga mommies na maglista ng mga grocery list. Nandito na din, pwede din tayong gumawa niyan. So, yan yung sample natin dyan. And ito din, yan, ito naman, grid naman ito. So, pwede kang gumawa ng blank, pwede kang gumawa ng line, pwedeng dotted, pwedeng grid. So, depende sa kung ano yung gusto mong gawin na design. And this one naman ay self-care journal. So, instead na planner na naka-notebook style siya or naka-wire siya, or stapled, pwede natin gawin din na notepad yung mga planners like this one. So, self-care planner. So, it talks about naman or pwede naman itong gamitin doon sa mga gusto talagang alagaan yung kanilang mga sarili. So, yan yung sample natin ng mga notepads. Madali lang itong gawin, which is mamaya ay meron tayong product demonstration. So, huwag kayong mawawala dahil mayroon tayong product demonstration kung paano natin pwedeng gawin ito at paano natin siya pwedeng pagkakitaan. So, yan yung mga sample natin ng mga notepads na madali lang siyang gawin. So, itong mga ganitong klaseng mga binding techniques like itong mga notepads na to at iba pang mga products or paper products ay tinuturo ko yan sa aking signature course na Papers to Profits. So, ito ay isang comprehensive guide kung saan tutulungan ko kayo at tuturuan ko kayo kung paano kayo mag-set up ng inyong home-based printing business. So, from ano ba yung mga supplies na kailangan nyo, tools, equipment, at paano kayo mag-create ng inyong mga products, paper products, notepads, notebooks, planners, journals, devotionals, at marami pang paper products. Tinuturo ko kung paano kayo makapag-create niyan. And of course, kung paano natin ilo-launch at i-market at ibebenta ang ating mga paper products. So, ilan lang yan sa tinuturo ko sa Papers to Profit. So, i-check nyo lang yan down in the description box. Anyway, so ito na. Balikan natin itong mga notepads na to. Ito ay mga book type na mga notepads na ginawa ko. Bakit siya book type? It's because
Tapos ito ay nabubuksan siya like this. Yan. Tapos ito ay hardbound na cover ng ating mga notepad. So para na siya talagang book in a way. And this one ay by Faith Can Move Mountains. Yan yung design natin. Tapos inalign na lang natin yung inside pages natin with our design. So yan yung isang example natin. And also ito din, Feel the Moment. This one is also a book type na notepad. And itong Feel the Moment na to, naka-open lang yan. Pero ang ginawa ko pang isang technique dito ay meron tayong elastic band. So para lang din madali siyang ilagay sa bag natin, sa hindi siya bubuka, hindi siya masisira, nilagyan natin siya ng elastic band. So meron ako dyang elastic band. And then the same lang din yung inside pages nito. Ang difference lang nito ay meron tong elastic band para secure na secure siya pag nilagay natin siya sa ating mga bags. And this one also, yan, meron din tong elastic band. And ito naman yung laman yan. So this one is a daily journal. So, yan yung samples natin ng mga book type na mga notepads. But, meron pa tayong iba pang mga techniques na ginawa pagdating sa notepads. So, sabi ko sa inyo, notepads pa lang, hindi na tayo mauubusan ng mga ideas kasi sobrang dami nga na pwede natin gawin when it comes sa mga notepads. So, here you go. This is also another binding technique na tinuturo ko sa Papers the Profits pagdating sa notepad making business. So, we have here itong ganitong klase. So, kung itong mga to ay naka-expose siya, this one ay naka-expose, but yet meron din itong hardbound cover. Tapos, nilagyan ko naman ito ng Chicago screw dito. This one is also a no binding machine na project or paper product. Kaya, kahit na wala kayong binding machine, heavy duty equipment, makakagawa kayo ng premium looking na mga notepads kagaya nito. So, yan ang example natin. This one is planner na ito din ay nilagyan natin ng hardbound cover. And then, this one ay notes naman, and ito yung design yan. So, like for example, wedding. So, pwede din itong gawin na souvenirs ng couple natin, ng married couple sa kanilang mga guests. Depende na lang sa kung ano yung theme nila at ano yung kanilang motif. Pero pwede na itong gamitin. Salagyan na lang natin siya ng ballpen or taternuhan na lang natin siya ng ballpen. So, ito yung mga hardbound na mga notepads, but yet, meron pa, there's another way to make it premium looking. Ayan. So, ito yung ating notepad na meron na tong front cover at meron na din itong back cover. So, ito yan. And ito ay meron itong flap na itataas lang nila and then pwede na din yan. Ito na yung gagamitin nilang notepad. So, para lang din madali siyang ilagay din sa ating mga bag, hindi masisira yung ating notepad. So, pwede itong refillan. By the way, itong mga ito ay refillable notepads just because ginamit natin yung Chicago screw. So, pwedeng i-unscrew yung ating mga screw tapos i-refill yung ating inside pages and then ibalik ulit or i-screw natin ulit yung ating notepad. So, yan yung sample ng ating mga notepads na pwede natin gawin at marami pang iba na tinuturo ko sa Papers the Profits. Okay, so now, pag-usapan naman natin ano ba yung mga tools and materials na kailangan natin para makapag-create tayo ng mga notepads. So, unahin na natin, syempre dahil ito ay isang paper product, kailangan natin ng papel. So, saan ba natin piniprint yung ating mga notepads? So, piniprint ko ito dito sa ating paper 1 na 80 GSM na bond paper, which by the way, this is not a sponsored video. Ito lang yung mga talagang ginagamit natin na mga materials, supplies, and mga tools dito sa ating GHHQ. So, paper 1, 80 GSM. So, yung 80 GSM, medyo makapal na ito. So, I suggest na ang piliin nyo na papel ay yung makapal talaga because sinusulatan nga ito yung mga notepads. Kaya, kailangan at least kahit paano hindi siya nagbe-bleed out on the other side of the paper. So, ito yung ginagamit ko na bond paper para sa aking mga paper products. And pag-usapan natin yung cardstock. So, yung backing cover natin, kailangan natin maglagay ng backing para sa ating mga notepads. So, para lang din medyo sturdy
yung notepad natin, lalo na kung itong mga naka-expose na notepad ang gagawin natin. So, kailangan lang natin ng medyo makapal dito sa ating backing. So, ang ginagamit natin dito ay 250 GSM na calling card paper. And para naman doon sa ating mga hardbound na mga notepads kagaya ng ating book type notepads at refillable notepad, ang ginagamit natin dito ay chipboard. So, yung chipboard natin ay, usually ang ginagamit ko ay 2mm na chipboard para makapal talaga siya at hindi talaga siya madaling masira dahil nga palaging ginagamit yung mga notepad. So, importante na mapanatili natin na maayos yung ating mga cover. So, yan yung mga papel na ginagamit natin para sa ating mga notepads. And ano pa yung mga kailangan natin ng mga materials? So, kailangan natin syempre ng padding glue. Kung ang gagawin natin na notepad ay ganito, kailangan natin na pang-bind ay itong padding glue. Now, kung ang question ninyo, pwede ba akong gumamit ng ibang klaseng glue? Like for example, sa bahay namin, meron lang akong Elmer's glue or HBW or all-purpose white glue or kahit yung mga pandikit ng mga anak natin. The answer is yes. Pwede din natin yan gamitin. Alam niyo ba, before ko na-discover itong padding glue, ang ginagamit ko lang talaga yung mga glue ng anak ko sa pag-homeschool namin. Kasi yun talaga yung meron ako or available na material dito sa bahay. And then I discovered yung padding glue. So yung padding glue kasi medyo, ang texture niya ay thick. Kaya kahit na dalawang pahid lang ng padding glue, pwedeng-pwede na. Sobrang secure na ng ating mga notepad. So yan yung kailangan natin. Para naman doon sa mga refillable notepad, ang kailangan natin ay Chicago screw. So, sa Chicago screw, kung ang question naman ay ilang pages po ang kailangan natin para sa notepads, ang suggested na number of pages natin ay 80 pages. So, para lang din medyo makapal siya. So, halimbawa, ang gagawin ninyo na number of pages ay 60 to 80 pages. Ang suggestion ko sa inyo, ang gagamitin ninyo na Chicago screw ay yung 10mm. Now, kung naman ito ay 80 pages to 120 pages, no, ang gagamitin nyo naman ay 12mm na Chicago screw. Okay, now, para dito sa book type, ang gagamitin nyo dito na mayroong elastic band ha. So, ang gagawin nyo, ang gagamitin ninyo ay elastic band. So, yung mga elastic band ay meron itong nabibili ng iba't ibang klaseng color. So, meron kang mga pastel colors, depende sa kung ano yung color ng iyong notepad. So, i-align mo lang din yan sa color ng iyong notepad. So, dito naman sa ganitong notepad, dahil meron tayong elastic band, so gumamit din ako dyan ng eyelet gourmet. So, pero kailangan natin ng eyelet puncher para i-close natin yung ating elastic band. Para lang din ma-secure natin, ma-make sure natin na hindi kakalas yung ating elastic band. So, yan yung mga kailangan natin. And, syempre, kailangan din natin ng clamps. Itong mga woodworking clamp lang to, pero meron kayong mabibili na mga iba pang tool na para lang din maipit natin yung ating mga notepad o yung ating mga papel habang binabind natin ng padding glue. Okay, now, kailangan din natin syempre ng halimbawa, wala pa kayong mga paper cutter or paper trimmer, pwede tayong gumamit ng scissors kung tayo ay yun lang yung available na tool na meron tayo sa ating mga bahay. Pero you can also use utility cutter and also itong ganitong klaseng ruler para lang din ma-secure natin pag nagka-cut tayo ng ating notepads ay mas sturdy talaga. And kailangan din natin ng self-healing mat habang nagka-cut kasi yung self-healing mat natin, ito talaga yung po-protect naman ng table natin. Kasi nga, pag nagka-cut tayo ng gamit yung utility cutter, makakat din yung table natin pag hindi tayo gumamit ng self-healing mat. So, yan yung mga materials, tools, supplies na kailangan natin para makapag-create tayo ng ating mga notepads. So now, magla-live demo na tayo kung paano tayo gagawa ng mga notepads. So, ito yung example natin ngayon na gagawin dito sa ating free workshop. And, yan. So, ano ba yung mga ginawa ko dito? So, print ko lang ito sa A4 size na 80 GSM na bond paper. Trinim down ko lang yung mga border, yung gilid ng aking bond paper because yung printer ko na ginagamit dito sa HQ ay hindi siya borderless. So, para lang din maging borderless ang itsura niya, kinat ko yan, trinim
down ko yan. Tapos, naglagay lang ako ng backing cover. Naka-size din itong ating notepad. And then, gagamit lang tayo ng self-healing mat para dito. Okay, so, here's our notepad. So, ito yung gagawin natin. Kailangan lang natin talaga itaktak siya para lang din magpantay yung ating notepad. And then, gamit lang tayo ng scrap na chipboard para pag gumawa tayo or pag nagdikit tayo, talagang make sure lang natin na nakadikit talaga ng mabuti yung ating notepad. Tapos, kasi masyadong malakas itong mag-clamp, kaya tapos meron pa siyang mga marks dyan na mga bilog-bilog. So, para lang din ma-protect natin yung ating notepad na hindi siya masira. So, lagyan na rin natin siya ng chipboard. And then, lagyan lang natin yan sa magkabilang gilid natin. And yan, masisecure na natin yung ating notepad. So, gagamit lang ako ng spatula para lang sa pag-a-apply natin ng ating padding glue. So, meron ako dito. Alam nyo ba na sobrang dami ko nang nagawang mga notepads, pero yan pa lang yung nagagamit ko na padding glue. So, very, very matipid talaga yung paggawa ng mga notepad. So, mag-scrape lang tayo ng ating padding glue. And then, yan yung i-apply natin dito ngayon sa ating. Yan. Making sure lang na makover talaga natin lahat ng mga pages para lang din hindi kakalas yung ating notepad. So, minsan, mas madali pa gamitin na lang yung daliri para pag nag-a-apply, mamaya iyon yung gagawin ko. So, for the meantime, para mapakita ko lang sa inyo. Yung mga iba, ginagamit nila ay brush. Pero, nung na-try ko kasi yung brush, mahirap na siya. Tumitigas yung brush natin. Sometimes, hindi na siya magagamit. Kaya, yan. Ang ginagamit ko talaga ay spatula for that. Pero, I'm gonna use my hand or my finger para na lang ma-make sure ko na ma-spread out talaga evenly yung ating padding glue. So, take nyo lang yung time to do this kasi importante na hindi talaga magkakalas-kalas yung ating notepad. Okay, I think that's it, di ba? Sobrang simple lang niyang gawin. Pero, ang suggestion ko din sa inyo ay i-sit down nyo lang siya for about 3 minutes tapos i-coat nyo ulit siya ng isa pa para mas ma-secure natin yung ating mga notepads. Okay, sit lang natin yan in 3 minutes. So, ganun lang kasimple gumawa ng mga notepads. Kayang-kaya natin gawin habang nasa bahay tayo. So now, ang pag-usapan naman natin, magkano ba natin talaga bibenta yung mga notepads? Kagaya nito, di ba? So, magkaroon lang tayo ng sample na pricing breakdown. Now, I suggest na mag-compute kayo ng inyong mga cost talaga because iba-iba tayo ng printer na ginagamit, iba-iba tayo ng mga materials na ginagamit, iba-iba din tayo ng yung time, no? Kung paano tayo gumawa or kung gaano ba kahaba or gaano kaikli yung pag-create natin ng mga products. So, I really recommend and suggest na mag-compute kayo ng mabuti para lang din hindi kayo malulugi, di ba? In the end, malugi pala kayo, wala pala kayong kinita. So, I suggest na mag-compute talaga tayo. But just to give you an idea kung paano tayong magkakaroon or magbe-breakdown ng mga cost at magpe-presyo ng ating mga notepads, ito yung ating ginawa na breakdown. So, number 1 ay paper. So, magkano ba yung papel na ginamit natin? So, let's say, for example, 15 pesos. So, ilista mo lang yan. 15 pesos for the paper.
Para naman sa ink cost ay 16 pesos. So ngayon, depende ha kung ano yung printer mo at yung ink na ginagamit mo, yung pricing ng ating ink cost. So ito din ay isa sa tinuturo natin sa Papers to Profits. Paano ba tayo magko-cost ng mabuti? Yung calculation kasi ng ink cost, medyo complicated. So parang kailangan din siya ng isa pang long form video kagaya nito. Kaya hindi natin yan maiisa-isa talaga. But tinuturo natin yan inside Papers to Profits course. Now, yung backing cover natin, let's say 4 pesos siya. Yung glue na ginamit natin ay 1 peso. Tapos, yung packaging naman ay 10 pesos. At yung time and effort natin ay 10 pesos. Itong time and effort, depende din yan sa kung gaano nyo katagal ginawa ang isang notepad. Okay? So, ang total cost natin for this ay 56 pesos. Tapos, maglagay na lang kayo ng profit margin ninyo para lang din talaga meron kayong kita. So, say for example, kung gusto nyo na i-times 2 siya. So, kung 56 pesos yan, magkano ang times 2 na 56 pesos? That's around 100 plus pesos, di ba? So, yan. Pero ang suggested retail price ng mga ganitong mga notepads yung naka-expose ay nasa around 60 pesos siya to 100 pesos. Depende yan sa size, sa design. Kung halimbawa, masyadong makulay yung notepad nyo, so definitely, yung ink cost ninyo, medyo mataas yon. Okay? So, tapos depende din sa customization. Kung personalized siya, lalagyan ng mga pangalan, ng mga guests, ng mga couple, married couples, no? Yan. Kailangan, medyo mag-i-increase din tayo ng presyo dyan dahil nga yung time and effort sa pagpa-personalized ay medyo magtatagal tayo. So, yan, yung cost breakdown na ginagamit natin dito sa Graceful Homeschooling para sa ating mga notepads. Okay, so yan yung ating free workshop for today on notepad making business. I hope that this will serve as an encouragement sa inyong lahat na hindi nyo kailangan ng mga mamahaling equipment or mga heavy-duty equipment para makapagsimula ng home-based printing business. Pero with just basic tools, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, makakagawa na tayo ng mga notepads na pwede na nating pagsimulan ng ating home-based printing business at pwede nang magsimula ang ating kumikita habang nasa bahay journey. Alam niyo ba that I started with a desire na makatulong sa finances namin dahil nga ako ay isang stay-at-home at homeschooling mom dahil meron kaming 3 kids. So, wala akong talagang chance or opportunity na mag-work talaga outside dahil gusto namin or nag-decide kami ng husband ko na mag-homeschool kami. Pero, nandun pa rin yung desire ko talaga na makatulong sa finances namin. So, nung na-discover ko yung home-based printing business, eto na, nagkaroon naman ako ng desire na makatulong din sa mga kapwa ko na stay-at-home at homeschooling moms. Kaya naman, na pinanganak yung Papers to Profits course. So, yung Papers to Profits course, kagaya ng sinasabi ko kanina, it's a comprehensive guide kung saan tutulungan ko kayo at tuturuan ko exact system at exact na nangyari sa Graceful Homeschooling kung paano kami ngayon ay nagrarana ng 6-figure business or home-based printing business at paano kami kumikita habang nasa bahay. So, nag-start lang yan dun sa desire, maliit na desire na mag-contribute ako sa finances. Tapos, iyon yung tinuturo ko ngayon sa Papers to Profits course. Ngayon, yung community natin grew to 4,000 plus na mga stay-at-home homeschooling moms at individuals na nag-start na sila ng kanilang home-based printing business. Ngayon, kumikita na sila habang nasa bahay. So, if you want to go deeper in this kumikita habang nasa bahay journey, I invite you na mag-enroll kayo sa ating Papers to Profits course. It's a comprehensive guide kung paano tutulungan ko kayo na mag-setup ng home-based printing business, ano ba yung mga equipment na kailangan nyo, paano tayo mag-create ng mga products, kagaya nito, at paano natin i-market at ibebenta yung ating mga paper products. At alam niyo ba na ang good news dito ay one-time payment lang for only 1,300 pesos, pero panghabang buhay na. Lifetime access na. So, lahat ng mga future upgrades, mga future mga workshop sessions natin ay ma-access nyo pa rin yan. So, one-time payment for a lifetime access. Kagaya ni sinasabi ko sa mga students, no, ng Papers to Profits, walang iwanan dito sa pamilyang ito. Panghabang buhay na ito. So, imagine nyo lang yon na 6 months from now,
magpapasalamat ka sa sarili mo dahil sinabi mo na buti na lang after kong mapanood yung free workshop na to, sinubukan ko, nag-enroll ako sa Papers to Profit. So ang hope namin, makasama namin kayo at makasama din kami sa inyong kumikita habang nasa bahay journey. So, thank you so much for joining me today. And huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on nyo na rin yung notification bell nyo para hindi nyo ma-miss out yung iba pang mga free workshops na gagawin natin dito sa aking channel. And I hope na na-encourage ko kayo today na kahit basic tools lang ang meron kayo, well, kahit na-glue lang ng inyong mga anak sa inyong mga bahay, ay posible pa rin talaga na mag-start ng inyong business or home-based printing business at posibleng kumita habang nasa bahay. Thank you so much everyone and I hope that I'll see you again on my next one. God bless and I will see you around. Bye!